Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa Timothy Programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigawang balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan, akala mga paninira ay bagay-totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, Lerma Sondita. Meron siyang 56 na mga comments. Nandiyan po si Maria Medeciplon. Meron siyang 55 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 45 na mga comments. Otaku Robbie. Meron siyang 35 na mga comments. And Aing Mentisa. Meron siyang 31 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much! Well, siya nga pala mga kabayan. Pero po tayong sasagutin po, isa po sa questions ng ating solid viewer. Siya po si Otaku Robbie mga kabayan. So sabi niya, Sir Ivan, 50 plus po yung mga reply comments ko sa mga comments ng iba, bakit hindi ako palaging nasasama sa top 5? So ang ibig niyang sabihin mga kabayan, bakit daw hindi siya nasama po sa ating top 5 commenters, marami rin siyang mga comment dyan po sa baba, pero dyan po siya nag-comment sa mga reply mga kabayan. So ang ibig sabihin kasi, meron, actually in-explain ko na yan, I think how many days ago makabayan, if not mistaken. Diba sabi ko na wag niyo po kayong magko-comment dyan sa mga reply kung gusto niyo mong masama sa ating top 5 commenters. Kasi hindi po yan babasahin po ng ating system, applications po na ginagamit natin na kung saan yun pong system na yun, siya po yung mag-extract ng inyong mga comments at malalaman natin kung ilan lahat ng inyong mga comment dyan sa baba. So sad to say, hindi po kasi niya mabasa po yung mga comment o hindi po niya ma-count yung mga comment na nandyan po sa reply comments. So I suggest, kung gusto niyo pong masali po sa ating top 5 commenters at marami po kayong kino-comment dyan sa baba, comment lang po kayo dyan sa mga usual pong comment areas na nakikita natin dyan sa baba. Okay? So wag po sa reply comments. Okay? So isa na rin po natin. Siyempre, ang ating po mga channel members, nandyan si Barbara Butler, Maricres Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vibar. I-congratulate natin mga kabayan, natin pong mga kapatid na mga membro ng Iglesia ni Cristo dahil sila po ay nag-celebrate ng kanilang ika-110 na anibersaryo ng kanilang church mga kabayan. Again, congratulations po sa ating mga kapatid po na mga membro ng Iglesia ni Cristo. So i-greet po natin ating pong mga viewers, yung ating pong mga early birds, yung mga suki po at lagi pong nangunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan po si Rose B, Rose Guevara, Lynn Gonzalez. I-greet po natin si Free Bronyula. Nandyan po si Army Lagaso, Begging Lacson. Nandyan po si Leonardo Steliero, Rales Carlinga, Reds Inside, Lilian Dalyabe, Lolita Lopez, and Haitzo Liani rin. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan.
Siyempre, doon po sa ating mga kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy. Doon po sa ating mga kababayan po na kumain na kasi malapit na po yung lunchtime. Don't worry. Painitin ko po kagad ang inyong mga umaga kasi marami po mga baon po na mga pasabog si Sir Ivan. Marami po mga baon po na mga balita si Sir Ivan at dapat po natin pong kukurtin, i-debunk yung mga fake news na mga ipinapakal po ng kabilang kampo kasi sila po ay salot ng lipunan ng kababayan. So dapat din silang kukurtin araw-araw. Hey! Good morning, Pilipinas! Well, anyways mga kababayan ko, so before tayo pupunta doon sa mga issue na mga ipinapakalgan po ng mga fake news ng kabilang kampo kasi marami po silang ipinapakal po kahapon ng mga fake news mga kababayan. Yes, ang dami talaga. Siguro naubusan na sila ng mga bala mga kababayan. Naubusan na sila dito ng mga paninira at pwedeng ikapapanira ito kay PBBM. So sila po ay nag-recycle po ng mga issue mga kababayan. But before that, before tayo po mandidebunk ng kanilang mga katarantaduhan, nakita ba natin si Celine Dion na nag-perform mga kababayan? Butin lang no, nakabalik po si Celine Dion kasi alam mo natin na medyo meron pong health issue po si Celine Dion mga kababayan. Kung sino ba itong nakaalam at nakikita po sa kanyang documentary na movie, yung I Am Celine Dion. Diba meron po siyang sakit mga kababayan na post-Staph syndrome. Post-Staph syndrome yata yan ang name niya. Na kung saan hindi niya mapigilan mga kababayan ng kanyang katawan na mag-chill siya or parang tawag dito yung basta ganun mga kababayan saka hindi niya makontrol. So yun po ang problema ni Celine Dion. Kaya nga medyo lumaylo siya ng konti sa kanyang concert at marami po siyang kinancel po na mga concert mga kababayan dahil po sa kanyang health status. So buti na lang, I am happy talaga na naka-perform na lang po uli itong si Celine Dion at doon po sa opening po ng Olympic mga kababayan. Kasi sa hindi pa po nakakaalam, 'di ba ang last perform po ni Celine Dion sa Olympic mga kababayan, that is 1996. So after 28 years ba yan? After 28 years, so kahapon ang kanyang second po na performance, ang nag-perform siya doon po sa Olympic at ang ganda lang mga kababayan. Subutan lang no na na-recover niya ang kanyang boses. Kasi kung sino man nung nakapanood po sa kanyang dokumentaryo mga kababayan, 'di ba nahirapan siyang nahirapan siya dito po na kumanta kasi nga maapektuhan po ang kanyang vocal cords dahil po sa kanyang sakit po na post-Staph syndrome mga kababayan. So nakaawa talaga eh. Pero meron dong performance na hindi ko talaga nagustuhan mga kababayan. Para sa akin, parang napaka-satanic yon. Kasi nga meron dun silang performance mga kababayan na kung saan gin-recreate nila itong Last Supper. Alam ho natin po yung Last Supper at yan pong imahe na yan at yan po ay napaka-sacred talaga mga kababayan. So kapag medyo bugal-bugalan nyo, kapag babastusin ninyo, yan po ay talagang napaka-blasphemous mga kababayan. Para sa akin, wala naman pong problema na kung ano po ang inyong i-perform doon po sa Paris na Olympic mga kababayan. Wala problema o kahit saan man po. Kasi sa po ng mga event, walang problema sa akin yan. Alam nyo po, wala akong problema po sa mga beki. Sa katunayan yan, marami pong mga kaibigan po sa iba ng mga beki. Honestly, meron po akong mga pinsan po na mga biki, tomboy, meron pong siyempre maganda po na mga biki. Tinatawag ko sila ng mga madam kababayan. Yun talagang mga close ko na mga biki. Pero mababait naman talaga sila saka matino po ng mga biki. So wala po akong problema sa mga biki. Sa katunayan yan, napakasaya talaga na kinakausap mo yung mga beki, parang matatawa ka mga kababayan. Nakakaliw talaga eh. Kapag sila po magbiro, nakakaliw talaga eh. So wala po kang problema po again sa mga beki. Pero doon lang po sa issue na kung saan gin-recreate nila po yung Last Supper. Bakit naman po in-include yung ganun po na mga event o yung ganun po na mga performance? At meron pong isang napaka-controversial doon at saka ang pangit po talaga panoorin mga kababayan kasi doon po sa Last Supper, kung napapansin nyo po sa may right side area, malapit po sa bata mga kababayan, yung nasa gilid po ng bata, yung biki na yan, kitang-kita po ang kanyang bitlog mga kababayan, ang kanyang itlog. Kita talaga ang kanyang itlog, tas malapit siya sa bata.
So talagang ang pangit, no? Parang binabastos talaga nila eh. Binabastos po nila yung Last Supper. So yan po ay napaka-blasphemous po para sa akin kasi syempre yan paniniwala natin at yan po ay napaka-sacred talaga. So how about yung mga kaabayan? Okay lang ba sa inyo ang kanilang ginagawa? Please comment dyan sa baba at babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, before tayo mag-start po doon tungkol po kay sa mga bagyo, kasi nga speaking of bagyo mga kaabayan ko, meron kasing namuo, meron kasing medyo kunting bad news kasi meron pong namuo na LPA through Habagat mga kaabayan, doon po sa area po ng sa east side, southeastern of Mindanao mga kaabayan, meron pong namuo po na doon na baka po ito yung magiging bagyo. Kapag ito po yung magiging bagyo mga kaabayan, tatawagin na ito na Dindo na name daw. So itong bagyo na to medyo malakas yata mga kaabayan. Saka nakakatakot no kasi hindi pa po naka-recover ang Luzon area dahil po gawa sa bagyong Karina. At meron naman pong papasok mga kaabayan. Well, hopefully no, hindi po papasok ng itong bagyo na to. At ipag-pray ho natin na sana ito po lilihis po ang bagyo na to mga kaabayan. Kasi nakakawa talaga eh. Yung sa area po dyan sa may Luzon, siguro baka itong bagyo na to kung papasok to sa Pilipinas, baka ito po dadaan po sa Visayas area mga kaabayan. So, ipag-pray ho natin na hindi po papasok yung bagyo dyan sa Pilipinas. So, update ho tayo sa sitwasyon po dyan sa Luzon dahil po sa bagyong Karina mga kaabayan. Marami na pong mga area sa Luzon na kung saan nakarecover na po. Wala na pong baha mga kaabayan. But some of the areas po sa Manila, some of the areas po doon po sa Luzon, meron pa rin pong baha. Kasi nga yung area na yan, di ba sinabi ko kahapon, yan po'y sea level po na lugar mga kaabayan. So yung lugar po na sea level, sila po ay nahirapan dito. At saka yung baha nandyan pa rin po mga kaabayan, hindi pa po totally humupa. Ang iba humupa pero marami pong basura mga kaabayan. So ako po nanawagan ulit, sana be responsible ho tayo sa pagtapon po ng ating basura. Kasi yan po ibabalik rin po sa ating mga kaabayan. Okay, so be responsible ho tayo. Anyways, pupunta na po tayo doon sa mga kalokohan po ng kabilang kampo, ang kanilang mga paninira. Kasi nga, nakikita nila si PBBM na napakasipag mga kaabayan. At nakita rin po natin po kahapon na talagang whole day sila na nag-meeting. And aside pa ho sila po ay nag-meeting mga kaabayan, nakita rin po natin si PBBM na naglibot-libot po dito po sa area po, sa Luzon area. Ito po ay para po matingnan niya, ito po aerial inspection nga pala para matingnan niya yung sitwasyon po ng ibang lugar kung saan ba yung devastated po na area at talagang naepektuhan po ng grabe na area mga kaabayan. So nagkaroon po ng aerial inspection si PBBM. And after that, dito siya doon sa ahensya po ng NDRMC para po sa kanilang meeting mga kaabayan. Kaya lang itong mga gunggong na ito, meron silang ipinakalat na si PBBM daw dahil daw wala na daw yung bagyo mga kaabayan. Abay nag-party-party daw. Merong post po itong si Dumbfounded. Sabi niya dito mga kababayan ko, mga animal, walang pakialam sa bayan, basta para sa kanila party-party lang. Panay pasarap sa buhay ng mga kababayan. Tingnan nyo ang picture. Sabi niya mga kababayan, dahil wala daw yung bagyo, ngayon nag-party-party daw si PBBM. Meron po nag-post dito at nang huminto ang ulan, party-party na. So tingnan nyo, taragis daw. Nag-party, nagsayo po si PBBM at saka si Efelisa. Nakita na po dito po sa post ng iba, ganun pa rin po. Maraming post mga kababayan. Nakita ko nga yung sila si Montero, yung mga rabid po ng mga DBS. Dahil nga wala na sila itong mga bala mga kababayan, yung mga ipapanira kay PBBM. So nag-recycle sila ng mga old po ng mga pictures. Alam mo natin na yan po ay luma mga kababayan. Yes, luma ho yan. Diba that is last year? If I'm not mistaken, that is January 2, 2023 mga kababayan. So after New Year ho yan. January 2, 2023. Pero pinosla kahapon mga kababayan. Pag akala nila hindi natin maalala, tayo pa mga Marcos supporter, hindi natin alam po yung mga event ni PBBM, yung mga parties po na ginawa ni PBBM. Alam ho natin yan at ano po yung date na yan. Pero ni-recycle na makabayan. So sila po ay nadibang na naman. Pahiya na mga gunggong nito. So ipapakita ko sa kanila makabayan, ito po ang ating ebidensya na si PBBM ay napaka-busy po kahapon. For more details, let's watch this. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng National Flood Control Plan kasunod na balawakang pagbaha sa maraming lalawigan dahil sa bagyong Karina at Habagat. Yan ang ulat ni Luisa Erispe.
Dahil sa rumaragasang tubig dala ng ulang bunsod ng bagyong Karina at Habagat, pahirapan pa rin ang pagpapaabot ng tulong sa mga residente ng Barangay Santa Ines sa Tanay Rizal. Kabilang ito sa mga ipinakita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang pangunahan niya ang situation briefing sa lalawigan. Sa isang floodway sa Rizal, kita kung gaano pa rin apektado ng baha ang ilang bahay. Pero ayon sa LGU, nakatulong kahit papano ang Upper Wawa Dam Project para mabawasan ang pagbaha. If without it, I feel that most likely San Mateo and Montalban would be down, and definitely Marikina and parts of Quezon City and even Pasig would be affected because of Laguna Lake. Mr. President, actually we have submitted last year to the DPWH. We have a pending plan sa planning and services na dam reservoir, Wawa Dam Reservoir, downstream area. 6 na lugar sa probinsya ang una nang nagdeklara ng state of calamity. Kabilang narito ang mga bayan ng San Mateo, Cainta, Taytay, Morong, Rodriguez at Angono. Sa kanyang pagbisita naman sa Camanava area, inalam din ng presidente ang sitwasyon ng pumping station at floodgates sa Navotas na hindi na kinaya ang pagtaas ng tubig. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan lagi nababaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. Kaya ayon sa Pangulo, kailangang ma-re-examine ang mga disenyo ng flood control projects nang matiyak na mas magiging matibay ang mga ito sa panahon ng sakuna. Yan din ang ipinunto ni President Marcos sa situational briefing na dinaluhan naman niya sa Mauban, Quezon. Doon, itinurong sanhi ng pagbaha ang mga baradong drainage at basura. Naniniwala ang Pangulo na kailangan ng gumawa ng mga bagong paraan sa flood control, lalo't ang mga itinayong dike at slope protection ay hindi na akma dahil nagbago na ang daloy ng tubig. Ang nakikita niyang solusyon, isang National Flood Control Plan. Saan nanggaling ang tubig? Saan dumaan? Anong gagawin natin para harangin yan, para at least i-impound, whatever, kung ano ba yung magiging plano. Ang flood control, ang tubig hindi nangingilala ng boundary. Kaya ang flood control has to be a big plan. Hindi pwedeng isang bayan lang dito, isang bayan lang doon. It's going to have to be a national plan. Bukod naman sa solusyon, sa pamamagitan ng infrastruktura, iginiit rin ng Pangulo na kailangan pa rin ng tulong ng publiko para matugunan ang climate change at maiwasan ang malawakang pagbaha. Sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Kaya naman, ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand Marcos ang holistic approach para maitaas ang kamalayan ng Pilipino kaugnay sa nagbabagong lagay ng panahon. People have to be reminded, this is climate change. When we talk about climate change, this is it. We have to do different things. We cannot keep doing the same things that we did before, even if they were effective. Nagkasana ng investigasyon ng Kamara ukol sa matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila at ilang karating probinsya. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layon itong matukoy kung saan nagkaroon ng problema para hindi na maulit pa. Ayan ang ulat ni Bella Lesboras. Iimbestigahan na ng Kamara ang matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila at mga karatig probinsya dulot ng Super Typhoon Karina at Habagat. Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, dapat magpaliwanag ang ilang ahensya tulad ng DPWH at MMDA kung bakit hindi kinaya ng ating flood control systems ang naging buhos ng ulan sa rehiyon. Inaasahan din ng komite na magbibigay ng kanilang ulat ang iba pang ahensyang nakatutok sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan tulad ng DSWD para matukoy ang kanilang long-term plan hinggil sa mga sakuna. Itinakda ang pagdinig sa July 31. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, suportado niya ang investigasyon. Siyempre naman, that's part of our oversight functions. We also have to have accountability sa paggagastos ng ating budget. So titingnan natin kung effective, efficient,
At tama sana naman, kung may nangyayari dati na hindi tama yung pagkagastos, talagang hindi talaga pwede yung iiwasan natin yan. At siyempre may accountability. Bago ang disaster hearing, nakatakda namang i-turn over sa Lunes ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program na siyang magiging basihan ng Kongreso sa pagbuo ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sabi ni Romualdez, isa sa mga bibigyang prioridad nila sa 2025 National Budget ay ang pondo para sa disaster response. Handang-handa na kami. In-anticipate natin kasi may proseso naman yan. May budget po na ilang buwan pa. Kaya handang-handa kami. Usisahin, basahin natin, i-review natin, at kung pwede i-refine, i-amend, at mapapagandaan natin ng husto ang budget na isusumiti ng DBM at ng Executive sa Congress. At asahan nyo rin na bago matapos yung first session natin dito sa September, matatapusin din natin yung budget. Ang iba pang kongresista, una na rin tiniyak na sila'y magtutulong-tulong para makapagpasa ng pambansang pondo na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Dito po sa gagawin po na investigation po ng Kamara tungkol dito po sa Control Flood Projects Makabayan. So marami pong napapanik ngayon na mga alipuris po ni Digong. Maraming mabubuking Makabayan. Lalo na ang budget po from the previous administration. Kasi ang laki pala ng kanilang budget Makabayan. So itong balita na to, this is last year. This is August 16, 2023 Makabayan. So sabi dito po sa balita, floods worsen as politicos pocket 836 billion pesos budget. Government outlaid 836 billion pesos for flood control from 2017 to 2023. So malaki pong budget sa panahon po ni Digong Makabayan. So ako talaga ay excited dito na ito po ay iimbestigahan. Malamang sa malamang marami ang bubuking dito Makabayan. 'Di ba? Kitang-kita naman talaga natin kung sa estado po dito sa nangyari sa ating flood control projects nandiyan po sa area ng Luzon. Kasi ang Marcos admin, ang sinasabi po ni BBM, yung 5,500, karamihan doon ay outside kasi sa Luzon Makabayan. So I believe, ang dyan po sa area ng Luzon, ito pong project nito ay sa panahon po ito ni Digong. Pero marami ditong mga sira Makabayan. Baka binulsay. 836 billion pesos, ang laki Ang laki siguro na bulsa. So kung hanapin nila, ito pong si Efelisa Makabayan, 'di ba doon po sa ipinakalat mo na picture, nag-party daw si BBM kahapon. Nakita ho natin, napaka-busy po si BBM. Whole day ho silang nag-meeting Makabayan. Whole day po natrabaho po si BBM. Kung hanapin nila kung nasaan po si Efelisa, kahapon, pumunta siya doon sa Baguio. Siya po ay nag-inspect para po sa bagong museo, Presidential Museo, doon po sa Baguio. So, busy rin po si Felisa kahapon. So, wala silang time na mag-party. Ito po ay napaka-opposite sa kanilang pinost po kahapon Makabayan, nag-party daw si BBM at si Felisa kasi wala daw Baguio gonggong talaga Okay, so forward tayo. Pag-usama natin po itong si Sara. Kasi nga, tumitira sila kay BBM, babaliktaran natin. Alam mo natin, si Sara, during po sa kanyang DepEd Days Makabayan, during po siya pa ay isang DepEd Secretary, di ba palagi siyang naglibot-libot? Kasi nga, ang kanyang trabaho, wala namang iba talaga Hindi siya trabaho dyan sa DepEd bilang DepEd Secretary. Kundi kanyang trabaho, siya lang po'y namumulitika, siya lang po'y nangampanya Makabayan. So isa po sa kanyang pinuntahan na lugar, alam niyo ba, ito pong eskwelahan na to, kasi nga isa po dito sa kanyang motivational speech daw na kanyang ginamit. Ang may ginamit niya si Taylor Swift Makabayan. Ipakita ko sa inyo itong video na kung saan makikita natin dito na ito pala ang kanyang estilo sa kanyang motivational speech. Lagi niyang in-example, ito pong si Taylor Swift. So makikita natin Makabayan kung gaano talaga ka-die-hard fan itong si Sara ni Taylor Swift. At para po maintindihan natin, let's watch this. Maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Hindi pwedeng ganun. Gusto ko manood. Ganun na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti, magkakaroon ako ng trabaho, magkakaroon ako ng negosyo, bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. At susuot ko lahat.
ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako. 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. Di ba? Malaking tanga makabayan. Ito'y kabubuhan to eh. Di ba? Ganyan ba na klase na gagawin nating presidente in the future? Mga kababayan ko, ganyan ba na klase na presidente gagawin natin? Sabi niya, para daw makapanood tayo po sa concert ni Taylor Swift at para rin po makabili po tayo ng mga t-shirts ni Taylor Swift, yung mga merong printa po ni Taylor Swift. Dapat daw magtrabaho tayo ng maiging, dapat daw maganda mata tayo sa pagtrabaho, and after that, kung meron na tayong kita, makapanood na tayo po ng concert ni Taylor Swift. Magtatrabaho tayo para lang kay Taylor Swift makabayan. Gungong talaga eh. Angry ba tayo? Kumbinsido ba kayo sa ginagawa po na motivational speech ni Sarah? Diba? Para sa akin, katangahan talaga yan eh. Kaya pala, lagi niyang suot-suot po itong t-shirt na to na kung saan meron pong Taylor Swift sa kanya dito sa kanyang dibdib makabayan. Diba? Siguro, some of you nakita na po itong picture na to na pag-alagala po si Bibi Sara at kasama siguro ang kanyang anak na meron pong Taylor Swift. Ngayon mga kababayan ko, dahil nga tinira po lagi ng ating mga kababayan po, mga kaibigan po ng mga vlogger, mga followers, mga Marcos supporter itong si Sarah kasi nga wala nga sa Pilipinas, nandun kasi sa Germany, allegedly siya po daw ay manonood po ng Taylor Swift na concert. So kahapon, meron pong isang nag-post na kasama po ni Sarah doon sa Germany makabayan na kung saan sabi niya, actually nakita ko si Sarah nasa gilid, sabi niya, "This is for all the anti-Sarah na nagkakalat na manonood ng concert si Sarah sa Germany." Sabi niya, "So what? If she does, BBM nyo nga ang daming napanood na concert in 2 years." Malaking pagkakaiba talaga ang ginawa ni BBM, yung panonood po ng concert ni BBM. Si BBM, free time yon. Nanood po ng concert si BBM, nandyan na po sa Pilipinas. Si Sarah lumipad po ng Germany para po manood po ng concert ni Taylor Swift. Di ba malaking pagkakaiba? And one thing, nasa sakuna po tayo. Meron pong bagyo at napaka-imposible hindi nalaman kaagad po ni Sarah na magkaroon po ng bagyo or merong papasok po na bagyo sa Pilipinas. Kasi diba doon po sa rason po, palusot po ng OBP office, sabi niya July 9 pa lang daw, aprobado na daw ng Office of the President yung request ni Sarah na pupunta mabakasyon po sa Germany. July 9. Pero anong date kaya siya bumili po ng ticket makabayan? Malamang sa malamang bumili siya ng ticket, nalaman na niya na merong papasok po na isang LPA or baka maging bagyo sa Pilipinas. Pero pinilit pa rin po niya makabayan, tumakas pa rin po siya, pumunta doon sa Germany at naglamirda kasama ang kanyang pamilya. Walang consideration po itong BP ninyo. Wala pong empathy ang BP ninyo. Alam niya na merong problema. Pwede niya lang pong gawin na paunahin niya ang kanyang pamilya doon, and after that, kung okay na po ang sitwasyon sa Pilipinas, na settle na lahat, natugunan na yung mga isyong dapat tugunan dahil po sa bagyong Karina, pwede siyang susunod doon sa Germany makabayan. Walang problema ho yan. Kahit manood siya ng concert po ni Taylor Swift, karapatan naman yan Walang problema ho yan. Dapat unahin niya muna ang Pilipinas. Dapat unahin niya muna yung mga constituents niya sa Pilipinas, ang kanyang mga tauhan. Dapat unahin niya, di ba? Meron siyang sinumpaan po na tungkulin, dapat unahin niya ang problema sa Pilipinas kaysa sa kanyang personal po na lakad makabayan. Meron siyang sinumpaan po na tungkulin. So dapat yan po ang unahin. Nasaan ba ngayon itong si Bibi Sara? Diba? So ito pong picture na to, ito pong palusot po ng kanyang kasama doon sa Germany makabayan. Ano daw ang paki natin? So what? Kumanood daw siya ng concert daw ni Taylor Swift. So ibig sabihin, malamang sa malamang 99.8% manonood talaga ng concert si Sarah ni Taylor Swift makabayan, di ba? So dito pa lang po kinumpirma na. Gonggong talaga mga palusot pa kayo So anyways, forward tayo.
Isa rin po sa kanilang paninira mga kabayan, di ba nakita po natin yung mga bus, not bus, yung malaking sasakyan po na ginamit po ng Tingog Party List. Sila po ay naglibot-libot, nabigay po ng mga food packs, mga tulong, mga kagamitan po doon sa ating mga kababayan po nangangailangan po ng tulong mga kabayan. Yung pong napituhan po sa mga baha. Di ba naglibot po yung Tingog Party List, pati po yung sa grupo po ng House of Representatives mga kabayan. Sila po ay namigay. Nung nakita ho yan ng kabilang kampo, meron silang ipakita po na picture mga kabayan. Itong picture na to, doon dito sa Davao. Ang sabi po dito ni SAS, isa siya dito sa una pong napakalat mga kabayan ng picture na yan. Sabi po ni SAS, Davao City has always been consistent. They always remind people that what they are giving out are from the people themselves. Kasi kung papasin natin, di ba nakalagay po sa tarpaulin ay from the people of Davao City. Kasi kung ihambing po natin po doon sa Tingog Party List at saka doon po sa dump truck na ginamit po ng Kamara Makabayan, di ba meron pong nakalagay doon na Office of Speaker, Ferdinand Martin Romualdez and Tingog Party List Relief Operations. Meron kasing nakalagay. So ngayon, naalala ko, parang familiar yata. Familiar itong picture na to eh. Meron ng isang DDS na vlogger to na nag-cover last 2002 makabayan. Kasi itong time na to, nagkaroon rin po ng bagyo doon rin po sa Davao City. So nung tiningnan ho namin, itong picture na to, tama talaga. Sila po ay gumamit po ng old na picture makabayan. So ang nag-post niyan, ito pong si SAS, ito pong si Tio Moreno, ito pong si Malo Tequia. As usual, yung magunggong po ng mga fake news peddlers, si Tequia, si Moreno, si SAS, sila po lahat po ng mga influencers po ng kabilang kampo, nagpakal po ng picture na yan. Pero napag-alaman ho natin na yan po ay luma makabayan. Yan po ay luma at yan po ay sa panahon po year 2022, November 8 makabayan. November 8, 2022. So dito po, recycled talaga ang kanilang mga paninira. Gusto lang nila na meron silang pandibang po sa mga ginagawa po na kabutihan ng ating gobyerno. Ipinapakita nila yung mga old na mga pictures. Wala silang bago. Magunggong talaga eh. Diba? And speaking of Tio Moreno, naalala ba natin doon po sa Hong Kong makabayan? Di ba doon po sa Maisog Rally? Di ba nandun po si Tio Moreno? Ito pong si Tio Moreno, tinatawag na itong Hubad Boy. The Hubad Boy Fake News Peddlers. Malaki ang katawan, formalit po yung utak makabayan. Oy Tio, baka siguro nag-overdose ka sa gagamit po ng steroid. Ng steroid. Nag-overdose, kaya po naging gunggong po yung utak. Naging utak, tae ka ngayon. Diba? At least nalaman natin po ang kanyang paninira makabayan. Ang dami pa namang nauto. So nakikita natin dito makabayan na sila po ay naubusan po ng bala para po manira po sa gobyerno natin. Naubusan ng bala, nag-recycle sila ng mga pictures makabayan. Gunggong talaga eh. Anyways, papakita ko sa inyo po yung vlog po ni Cap Nino Barsaga. For more details, let's watch this. Ngayong mga panahon na to, kailangan natin ng mga serbisyo pampubliko. Kailangan natin ng malasakit, kailangan natin ng something na pagdamay ng mga sinasabi nga natin ng mga opisyal ng pamahalaan. Diba? Umiikot naman ang Pangulo, dama natin ang serbisyo ng Pangulo ngayong panahon ng kalamidad, ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero, ang nakakabwisit dito mga kababayan, itong ginawa ng ating Vice President na si Sara Duterte, na kung saan kalalanding lamang ng bagyo, magsisimula pa lang ang bagyo, biglang umalis ng bansa papuntang Germany. Hindi natin mawari kung ano ang gusto niyang mangyari at bakit kailangan niyang lumunta ng Germany. Na walang explanation ang kanyang tanggapan bakit lumipad papuntang Germany yung tao. Hindi natin alam kung anong iniiwasan niya. Mas sabi nga nung mga sa social media, mas nauna pang umalis ang Vice President kaysa sa bagyo na pumasok sa ating bansa. Nasaan ang Vice President? Kung nung panahon ni dating Pangulong Duterte tinatanong, nasaan ang Pangulo? Ngayon ang tanong, bakit nasa Germany ang ating Vice President? Vice President siya ng sambayan ng Pilipino.
Hindi porke nag-resign ka bilang DepEd Secretary, wala ka ng obligasyon sa mamamayan Pilipino. Obligasyon mo na damayan ng mga mamamayan Pilipino. Mabuti pa yung mga kapwa ko, influencer, vlogger na hindi politiko, hindi namin obligasyon tumulong sa kababayan natin, pero nagawa ng mga influencer na dumamay sa mga kababayan natin. May pondo ang OBP. Inaasan nyo na naman sa tauhan nyo. Dapat present ka sa pagdamay sa mamamayan Pilipino. Nang makita namin kung talagang mayroon kang pagmamalasakit. Tapos itong mga supporter mong vlogger, gusto nyo mag-resign si PBBM? Tapos ang ipapalit nyo si Sara? Kita nyo nga lumipad, umalis na puntang Germany, na wala man lang pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Anong pautot ang gagawin nyo? Ha? Yan ba ang gustong maging Pangulo? Yan ba ang gustong humalili sa ating Pangulo? Na basta na lang iniiwan ang mga kababayan natin sa panahon ng kalamidad? Sa bagay nga, sa Davao nga lang binaha ang mga taga Davao. Pero, dama ba ang pagdamay doon ng mga Duterte? Kita nyo nga, binaha ang Davao. Si dating Pangulong Duterte, nasa ibang lugar. Yung mayor nyo dyan, nasa ibang lugar. Tapos kung makapagsalita kayo ng pamumulitika, na walang ginagawang administrasyon na to, yung pala, kayo pala, ang wala palang gagawin at pagdamay, basta-basta na lang iiwan nyo kami. Sa bagay, may pera kayo baka mamaya, baka lang baka lang, kaninong perang ginastos pagpunta ng Germany? Pera nyo ba yan? O pera ng sambayan ng Pilipino? Tinatanong lang po, hindi ko sinasabi na akus ako. Nagtatanong ako, pera ba ng sambayan ng Pilipinong ginamit na pamasahe dyan? O pera ninyo? Dapat ipaliwanag nyo yan. Bakit lumatad papuntang Germany ang Vice President nung magaling? Explanation nyo yan. Dahil tayo ay mga taxpayer, sambayan ng Pilipino tayo ang naglagay sa kanya. Dapat namin malaman kung totoong may pagmamalasakit kayo. Ngayon, ang kailangan namin, ipakita ninyo sa mga kababayan natin kung talagang may pagmamalasakit ang Vice President ninyo na gusto nang maupong bilang Pangulo. Okay, so bago tayo magpapatuloy mga kababayan, sa kababalikan po natin po ito si Sara. Kasi nga, syempre itong maggunggong nito, ang kanyang mga alipores, nag-recycle kasi po ng mga issue para po ipapanira po sa ating gobyerno. Well, meron pong na-discovery si Sir Evan. Okay, so babalikan po natin po itong si Sara. But before that, i-share more natin. Nandyan po si Severino Calob, Florfigo Mapak, Arlene Asis. Nandyan po si Mamiko, Bella Chu, hi to Leonel Desiderio, Norma Putot, hi to Gloria Marquez, Joselito Nacionales. Nandiyan na po si Evangeline Rerolie, George Talha, Brian Baltasar. Hi to Maria Cristina Manimbao, Beth Gabriel Galimba. Nandiyan po si Nonski Pasamonte, Gemma Sampilo Camarines. Nandiyan po si Otelo Liam Diesto, Alicia Lig. Hi to Caroline Campos. Nandiyan po si Magalion Ortiz Joseph, Baby Garcia, Jonas Jax, Shimizu Elvi, Victor Robin, Weng Salvatierra, Helen Samudio, Rosalie Cartera, and hi to Tracy Kramer. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kababayan, dahil nga itong maggunggong nito, nang recycle kasi po ng mga issue, tsaka sinisiraan lang si PB mga kababayan ko, naalala natin po yung issue na tinanggalan po ng 75 po ng mga sekretary itong si BP Sara. Diba nagdarama mga kababayan? Ito kaagad po ang kanyang mga alipores, mga minions, umatake kaagad kay BBM. Sabi niya, sinusope na daw. Ito daw si BP Sara, tinanggalan daw ng sekretary at namimiligro daw itong si BP Sara. Naalala ko, diba sabi ko na ito pong 433, kasi nga diba 433 po lahat ang sekretary po ni Sara Makabayan. So noted talaga yan, documented ho yan, na yan po lahat, all in all, ang sekretary po ni Sara is 433. Diba sinabi ko last time na yung 433, ang sweldo dyan ay umabot po ng 30 million yata yun, if not mistaken. Diba sabi ko, between 30 million to 35 million po ang sinisweldo natin dyan or binibigay po na sweldo dito po sa sekretary po ni Sara Makabayan. Diba sabi ko, 30 million to 35 million. Pero mali pala si Sir Ivan Makabayan at yan pong budget po
para po sa security po ni Sara, yan po ay dinipinsahan po. Dinipinsahan o yan ni Sec Gibo Teodoro mga kabayan ng DND. Tingnan nyo, ang budget ni Sara para po sa security po, dinipinsahan o yan ni Sec Gibo Teodoro. Ipapakita ko sa inyo pong balita mga kabayan, ito po ay last year, September 9, 2023. Dahil po sila po ay nag-recycle po ng issue, ibabalik rin po natin tong issue nito mga kabayan. So sabi dito, 75 million allocation sa security scores ni Vice President Sara Duterte idinipinsa ng DND Chief. Ipinagtanggol ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagkakaroon ni Vice President Sara Duterte ng mahigit 400 security escorts. So 400 plus mga kabayan, but totally exact na number po ay 433. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa proposed budget ng Department of National Defense, kinumpirma ni Teodoro na naglaan ang hensya ng 75 million pesos. 75 million pesos pala mga kabayan. 75 million pesos para lang po sa 345 security escorts ng pangalawang Pangulo mga kabayan. Diba lahat ay 433? Pero 75 million pesos na pala ang isisweldo natin dyan dahil sa bilang lang po ng 345 po na security. 345 security, 75 million pesos na ang budget dyan, di ba? How much more ang 433 lahat makabayan? So kulang pala sinabi ni Sir Ivan. Kaya pala nagdrama po itong si Sara makabayan. Nagdrama siya, parang masasaktan siya, natatanggalan po ng security. Actually, hindi siya nagalit, natatanggalan siya ng security. Parang ang siya makabayan, parang nahihinayang siya. Sayang ang budget, no? Guess niyo ba Sir Ivan? Nasayangan siya sa budget. Hindi po siya nasayangan, matanggal po yung security. Hindi siya nagalit doon, kundi nasayangan siya sa budget mga kabayan. Tingnan nyo, 345 lahat po naman security, 75 million pesos po ang susuldo dyan mga kabayan. Ang laki pala. So dapat talaga na nabawasan po na secretary itong si Sara kasi wala namang ginagawa yan eh. Wala pong trabaho dyan sa OBP, wala po ring trinabaho doon po bilang sa Deputy Secretary kasi nga wala po siyang nagawa nung siya po ay nanungkulan bilang Deputy Secretary at wala po nangyari sa education mga kabayan. So dapat na sila, dapat na po talaga na siya po ay babawasan, tatanggalan para sa akin dapat siguro 50 lang. Okay ba sa inyo mga kabayan, di ba? Dapat nga 50 lang eh. 50 lang po lahat ang dapat security po ni Sara. Ang mahal naman pala, 75 million pesos para lang po sa 345 po lahat ng mga security ni Sara mga kabayan. Then how much more? Umabot po ng 433 lahat ang security ni Sara. So malamang sa malamang, umabot po siguro ng mga 100 million mga kabayan. Correct ba si Ivan? Nasayangan pala siya sa budget. Kaya pala nagdraba yung gonggong na yon. Ipakita ko rin po sa inyo. Ito pong vlog po ni Attorney Claire Makabayan. For more details, let's watch this. Hindi, isusugan ko lang partner yung sinabi niya na na kung magbabawas siya ng security niya, sana makabawas sa mga krimen. Proliferation of drugs in the country. 75, di ba? And fewer shall fall victim to various criminal activities. Kung i-analyze ko yung sagot niya at susundan ko yung kanyang statement, di ba? Kung feeling niya, pag nagbalik siya ng 75, PNP to members partner, makaka-wish niya is makasolve ng mas marami at mabawasan yung mabawasan ang pagdami ng krimen patungkol sa droga, di ba? Di kung ganyan, maganda naman yung dating sa'yo, di ba mas magbawas ka pa? Diba partner? Magbawas ka pa ng security para yung security na nakadetail sa'yo maggamit panangga sa mga pag-spread or pag-proliferate ng mga drugs cases or mga krimen. Diba? So dapat mas magbalik ka pa. Di gawin mo na lang kung halimbawa si VP Lenny 78, edi 78 mo na lang. In the first place partner, ang sabi niya kasi dati, kaya niya na-justify niya yung 433. Ito sabi niya, wala namang problema sa COA Hindi naman kami hinol. Hindi kami na-flag tungkol dyan. At the same time, siyempre, hindi naman nakialam ang COA patungkol dyan. Pero ito ang sabi niya, saan na ba yun? Kaya naman gina-justify niya yung dami ng kanyang security. Bakit? Dahil marami siyang posisyon. Oy. VP,
Secretary. Vice Chair ng LCAC. VP, DepEd, LCAC. Saka meron siyang president doon sa Southeast something wait lang ha. Southeast Asia Education something So bali 4. So ibig ba sabihin to, 433, iba yung security niya pag lumalakad siya as Vice President? Posible. Tapos hindi ako ngayon hindi ako ngayon VP DepEd ako DepEd-Sec ako Ibang grupo naman yun. So ibang grupo yung DepEd. Okay, sige. Hindi ako ngayon DepEd-Sec ako ngayon muna ako ngayon? Vice Chair ng ANTFL-LCAC. So Iba yun, ibang grupo yun. Parang isang isang company yun. Hindi ako ngayon, hindi ako VP, hindi ako sa DepEd-Sec. Ako ngayon President ako ng Southeast Education Organization something. Ganun ba yun? Kasi gina-justify niya na marami siyang security dahil marami siyang posisyon. Ngayon isa yun sa mga justification niya. Ngayon tanggal lahat yan. Kasi nag-resign ka naman Oo. Nag-resign ka as DepEd-Sec. Ano na lang ba yung kanyang wala na VP na lang kasi nag-resign siya as DepEd-Sec. Okay. Nag-resign siya sa NTF-LCAC. Oo. Definitely kung yung isang president something na about education, hindi ka na DepEd-Sec, tanggal ka din dun. Diba? So VP ka na lang. So justified. Tingin ko yung pagbabawas kasi ang justification mo ng marami is because marami kang posisyon di dapat nga 78 na lang kung ikukumpara mo. Kay VP. Pero bakit Lenny. bukod dun sa sinasabi pa kasi alam ko pag humihingi ka, nagre-request ka ng maraming security. Ng bodyguard, kung may banta ka sa buhay. Si Senator Win nga Gatchalian. Ilan ba yan? Hindi, sabi pa nga niya. Kasi, di ba may banta siya? Oo. Na death threat. Pero sabi pa nga niya, sa ngayon, hindi pa muna. Diba? Saka partner mo, kasi ang iniisip siguro ni Senator Win, kung magre-request ako ng bodyguard, ng security, additional security, ilan ba ngayon ang mga pulis na nagbabantay, di ba partner, sa bawat Pilipino? Di ba, kokonti lang pa yung ating mga pulis, hindi pa sapat partner, yung mga pulis para sa pagbibigay ng seguridad sa bawat mamamayan. Kulang nga yung police visibility. Kulang, at patuloy nga partner, di ba? Ang dami pa rin yung mga nangyayaring mga krimen sa mga daan, sa mga lansangan. Nandyan pa rin at hindi pa rin yan partner, nababawasan ng partner, ng husto. So, ito siguro partner, isa sa naging reason dito kung bakit dapat tanggalin yung ibang security niya. Nakita mo ba yung video? Or yung hindi ko alam kung pinost ba to, basta nakita natin. Umuulan. Nagpakabasa, partner. Sino? VP Lenny, saka yung security niya. Walang dalang payong. Ilan lang? 5 yata yung nasa katabi niya Parang, wow, napaka-inefficient naman to. Napaka-ano naman ng mga security, incompetent. Inefficient. Yung security ni VP. Hindi man lang nagpayong. Kay VP Lenny? Hindi, VP Sara. Diba? Parang, tanggalan ka na ng security. Hindi sa akin lang, partner. Ito lang ulitin natin Kung ang reasoning niya is dapat makatulong yan sa pag-lessen ng crime, with more reason na magbawas ka pa. Tama. Magbawas ka pa. Correct. Diba? Kasi ang dating sa akin ng sagot ni VP Sara, parang sour grade. Sige, sana makatulong yan. Parang ganun yung dating Parang galit. Bawas? Okay lang, sige. Sana makatulong yan sa pag niya ng krimen. Malaking tulong talaga. Bakit? Partner, base dito sa record ng PNP, ito nung 2023 kasi nag-recruit sila ng additional 6,000 na personnel. Okay? Para sa kapulisan. So ang sabi ng pulis, sana mabawasan pa yung ratio. Okay, from 1:500 partner. Tao. Ratio. Yung isang pulis, ang binabantayan niya 500. So 75.
So malaking tulong yan. Sana nga magbabantay. No? Oo, malaking tulong. Dapat nagbabantay talaga kayo. 433? Yes. Oo. Kung binawasan yan, partner, di ba, mga kahit 33, sobra-sobra na yun. Yung 400, tinilaga mo dyan sa labas. Malaking tulong yun. Para sa pagbibigay ng seguridad. Yes. Di ba? At mabawasan yung krimen. Kasi kahit pa paano. sabi yata niya yung partner, tama? Kasi yung mga taong yan, nakakasama niya sa pagbibigay ng serbisyo pag nasa liblib na lugar. Oo. Tama ba ako? Partner, meron naman ako nakikita dito sa TV, sa mga news. May mga network, TV network, na nagbibigay ng ayuda. Partner, sa liblib na lugar to. Pero nagagamit nila yung military, nakikipag-coordinate sila. Pero hindi ito nakatalaga doon sa TV network na to, sa isang programa para magbigay ng paglilingkod. Diba? So, if you want somebody na tutulong sa'yo for your project sa liblib na lugar, di magtawag ka na lang. Diba? AFP or PNP, kailangan ko ng mga 10 tao to deliver these goods to that area. Pero hindi mo ididetalye yan doon sa lugar mo na security mo 24/7. Partner, ang ayon dito sabi sa Department of Budget and Management, ang ginagastos para sa security ng OVP for year 2023 is 25.308 million pesos. Grabe. Oh. Para sa security lang yan, partner? Yes. Na as compared to sa 2022, kasi naghati na sila, di ba? Ni Lenny, VP Lenny, naghati sila sa 2022. At that time, kasi maliit lang yung kay VP Lenny, 13.548 million pesos in 2022. Pero hati na sila dito. Kasi at that time, konti lang si VP Lenny. Pero imagine mo kalahati nung taon, naka 13.54 million pesos na noong 2022. Pero umakyat, partner, noong 2023, 25.308 million pesos. 25.308 million pesos for personnel and personal services of military and uniformed personnel. Para sa OVP, kailangan ba talaga? That's the tanong kailangan si ba? Mike Sim, medyo may pagdududa siya. Teka, present ba kaya yan yung 433 na security? Yun! Nakikita ba? Oo naman. Baka nandyan yan kasi meron nga tayo mga natatanggap na information pag nandyan si BP sa isang partner sa isang okasyon. Talagang napakahigpit yung kanyang security partner. Pero ang tanong nga niya, yung 433 ba lahat nandun? Hindi. By siguro, by ship yan, partner. Hindi lang lahat yan nagjo-duty sa kanya pag may lakad siya, mantakimok. Lahat yan sasama sa kanya. So lahat, pag nasa office siya ng OVP, nandun lang siya. Lahat ng 43 nandun doon. 433 nandun doon. Pag pupunta siya ng DepEd, lahat siya susunod. Ang labo Medyo naman, partner. Overkill. Yun. I think that's the right word now. Overkill. Hindi na lang siya pinansin at that time Kasi, diba? Ito, akin lang, partner. Kasi kanina sabi ng PNP, hindi lang naman kay BP nagbawa sila ng security personnel. Kundi maging sa iba pang mga partner, sa iba pang mga opisyal, yung mga may matataas na pwesto sa gobyerno, even sa PNP, pati nga sa mga generals, so nagbawas din sila, partner, ng security. Partner, natatandaan mo ba si Si Secretary Alunan? Oo. Pero siya dati, panahon nun partner. At that time, DILG siya. Okay. Nakakalimutan to sinasabi na ng Alunan Doctrine may order siya. Ito yung tinatawag na Oplan paglalansag. Okay. Na dapat, ang politician ay Dalawa lang. Actually, nasa yan, patas, partner, di ba? Nasa yan panuntunan na dalawa lang talaga. Oo, tapos more than that, considered as private army na pwede silang mag-request, sarili na nila. Ang magbabay. Sarili lang bulsa nila, ang partner. Imaginein mo, yung security mo na 433, partner. 25 million pesos ang ginagastos mo a year. A year. Ang laki sana ng tipid nun. Diba? Kasi dapat yung tamang security. Hindi naman natin sinasabing wala kang security. EVP ka dapat meron. Pero yung sobra-sobra, parang hindi kasi makatuwiran.
Actually, kulang nga yung sinabi po ni Atty. Claire Makabayan. Di ba according po sa report, sa balita na sinabi ko just minutes ago, 75 million pesos po ang budget sa mga secretary po ni Sara Makabayan. 75 million pesos. Tanong lang po, deserve ba ni Sara magkaroon po ng marami, ganun po karami po na secretary Makabayan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So isa na po natin, nandyan po si Venetuan from Sito Ai Chicken, Japan, and Binalunan, Pangasinan, Philippines. Hi to Visitasyon Garcia. Nandiyan po si Tommy Greg and Ischan, si Kim, si Surgeon na nasa Norway, galing kay Eva Atienza na nasa Dubai. Hi to Petty Rico. Nandiyan po si Evelyn Garcia, Romeo Caro Gigato Jr. of Oton, Iloilo. I-share po natin si Nestor from Toronto, Canada. Hi to Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Hi to Maria Fumoto. Kasama rin po natin si Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. MJ Jumagdao. Hi to Raymar Tobira from Ilocos Norte. Esmer Bacolod. Nandiyan rin po si Mary Jane Tan. Tony Hunters, Vlogger TV. Kasama rin po natin si Ashen, si Adolfo Velio. Nandiyan rin po si Jelen Quezon. Pretty Jovi Padet, Vivian Torney, isyata po natin si Narcisa or Danita na nandyan sa Davao. Hi to Jemson, Jimboy, Jeriel and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Angelita Hosanger, Lisa Arandia, and hi to John Wayne. Okay, so yan po ating manakal ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ako perpekto. Ako ay isang makasalanan. Minsan nakakalimutan kong magdasal, minsan nakakalimutan kong magpasalamat sa iyo, minsan umiinit ang ulo ko. Alam kong nakikita mo ang bawat maliit na bagay na ginagawa ko. Pero salamat po dahil binibigyan mo ako ng panibagong araw para magsimula. Panginoon ko, huwag mo akong iwan. Pakiusap, ikaw ang lahat sa akin. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong